Sa bawat sulok ng ating bayan, may mga kwentong hindi isinulat sa libro. Mga lihim na binubulong ng hangin. Mga alingaw ng nakaraan na patuloy na pumabalik. Ito ang hiwaga at lagim. Makinig ka bago pa mahuli ang lahat. Madilim na ang paligid nang dumating ang jeep sa dulo ng sementadong kalsada. Wala nang ibang bumababa maliban kay Joey. Bit-bit ang lumang maleta at backpack. Ang hangin dito sa gilid ng bundok ay malamig. Pero may kakaibang bigat. Parang bawat paghinga niya ay may kasamang alikabok ng nakalipas. Tahimik ang buong baryo maliban sa kunin ng kuliglig at paminsan-minsang pagtahol ng aso. Mula sa malayo, tanaw ang lumang bahay ng pamilya. Mataas ang bubong, yari sa kahoy at may bakod na gawa sa kawayan. Ang ilaw ng mga kandila sa loob ay kumikislap, tanda ng lamay. Paglapit niya sa tarangkahan, sumalubong si Aling Rosa, kapitbahay ng matagal ng kaibigan ng pamilya. Nakabelo itong kulay itim, may hawak na rosaryo. Joey, anak, sa wakas nakarating ka. Pasensya ka na ganito ang pagbabalik mo. Halika at pumasok ka muna ng bahay at magpalit ka ng suot mong damit bago ka sumilid sa tiyang mo. Ayos lang po, Aling Rosa. Gusto ko lang makarating bago matapos ang lamay ni Tia Loring. Alam mo ba, may mga bagay na dapat mong tandaan, lalo na ngayong ganitong oras. Mga bagay po? Anong ibig niyong sabihin? Sa lamay, may mga pamahiin tayong sinusunod. Hindi basta-basta nagwawalis. Hindi nag-aabot ng pagkain sa bintana. Huwag lalabas mag-isa kapag malapit ng maghating gabi. At higit sa lahat, bawal magsuot ng kulay pulang kasuotan sa lamay kagaya ng suot mo kanina. Hindi na sumagot si Joey. Sanay na sa ganitong mga paalala mula sa matatanda. Pero sa syudad, iniwan na niya ang ganitong paniniwala. Ngumiti lang siya, pilit, at pumasok sa bakuran. Sa loob, sinalubong siya ng amoy ng kandila at bulaklak. Tahimik ang mga nakaupo sa paligid ng kabaong. Ilan sa kanila ay mga kamag-anak na bihira niya makita. Nakaupo sa sulok si Bert, pinsan niya. Nakayuko at tila malalim ang iniisip. Uy, Joey, buti nakarating ka. Kala ko hindi ka naaabot. Kahit anong mangyari, darating ako. Si Tia Loring na to eh. Basta makikinig ka kay Aling Rosa. Hindi biro ang mga kwento rito. May mga bagay na mas mabuting huwag nang alamin. Si Tia Loring ang naging pangalawang ina ni Joey mula nang maulila siya. Kaya sobra siyang nalungkot nang mabalitaan niyang pumanaw na si Tia Loring. Napatingin si Joey sa kabaong sa unang pagkakataon. Napansin niya na parang masyadong malamig sa loob ng bahay. Kahit maraming kandila ang nakasindi. Sa gilid ng kanyang paningin, may aninong dumaan sa may bintana. Ngunit nang lumingin siya, wala namang tao. Nasa tabi si Joey ng kabaong ni Tia Loring. Tahimik lang na nagmamasid. Ang mga kamag-anak ay abala sa pakikipag-usap sa isa't isa. Habang ang mga matatanda ay nagro-rosaryo sa sulok. Pinagmamasdan niya ang mukha ng kanyang tiyahin. Maputla, parang masyadong payapa. Mula sa kusina, narinig niyang may kumakuluskus. Hindi normal na ingay ng kutsara o pinggan, kundi parang mabigat na hakbang na mabagal at may kasamang tunog na tila hinihila ang paa. Bert, may tao ba sa kusina? Wala. Lahat ng tao nandito. Bakit? Hindi pa siya tapos magsalita nang biglang tumigil ang ingay. Katahimikan. Tanging huni ng kuliglig ang naririnig. Pinilit niyang iwasan ang pagtingin.
pero may kakaibang pwersa na nagtutulak sa kanya para silipin ang kusina. Dahan-dahan siyang tumayo at nang sumilip siya mula sa pintuan, nakita niya isang anino, nakatalikod, nakatayo sa tabi ng lababo. Mahaba ang buhok, nakalugay at nakasuot ng lumang damit na parang sa ibang panahon. Tia Luring? Dahan-dahan lumingon ang anino, pero walang mukha. Puti lang, maputi, makinis, walang mata, walang bibig. Nang igalaw nitong ulo, parang lumalaki ang ngiti, kahit wala naman itong labi. Bumalik si Joey ng mabilis sa sala, pilit pinapakalma ang sarili. Anong nangyari sa'yo? Wala. Baka pagod lang ako. Mainit ba rito? O ako lang nakakaramdam? Hindi ka mainit. Actually, mas malamig pa nga rito kaysa sa labas. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang aninong iyong muli. Nakatayo sa may pintuan ng sala. Nakatingin sa kanila. O baka naman sa kanya lang. Si Joey ay nakaupo pa rin. Hawak ang sariling mga braso. Pilit binabaliwala ang nakita. Ramdam niya pa rin ang malamig na hangin na dumampi sa kanya sa kusina. Nilapitan siya ni Aling Rosa na kanina pa nakamasid sa kanya mula sa gilid. Iho, bakit nanginginig ka? Nilalamig ka ba? Oo, wala po. Baka pagod lang po. Napansin ni Aling Rosa na may walis tambo na nakasandal sa gilid ng pintuan ng sala. Sa di inaasahang pagkakataon, kinuha ni Joey iyon at nagsimulang walisin ang ilang mga kalat sa sahig. Marahil para lang may magawa at mawala sa isip niya ang takot. Joey, huwag kang pagwawalis sa gabi, lalo na sa lamay. Bakit naman, Aling Rosa? Di ba mas magandang malinis? Hindi ito biro, Bert. Kapag nagwalis ka sa gabi habang may patay, tinatabay mo rin ang mga biyaya, pati na rin ang mga kaluluwa ng patay. Baka hindi na siya matahimik. Natigilan si Joey. Mahigpit ang hawak sa walis. Bumalik sa kanyang alaala ang aninong nakita niya sa kusina. At hindi niya alam kung may koneksyon ba iyon sa sinasabi ni Aling Rosa o baka nagkataon lang. Sa di kalayuan, napansin nilang parang huminto ang mga matatanda sa pagrorosaryo sandali. Napatingin sa kanila at saka muli nagpatuloy. Parang ayaw nilang makialam pero may alam sila. Pamahiin lang yan. Bert, hindi lahat ng pamahiin gawa-gawa lang. Minsan may pinagmulahan. Tahimik si Joey, pero sa loob-loob niya, nagsisimula ng mabuo ang tanong kung totoo ang pamahiin. Ano pa kaya ang pwede mangyari ngayong gabi? Tahimik na muling naupo si Joey sa tabi ng kabaong habang si Bert ay abala sa pakikipag-usap sa mga pinsan. Sa paligid, muli nagpatuloy ang pagrorosaryo ng matatanda. Ngunit tong tunog na para bang nagiging parte ng hangin. Biglang may dumampi sa patok ni Joey. Malamig, parang yelo. Napalingon siya, pero walang tao sa likod niya. Napansin niyang kahit siksika ng mga tao sa sala, may kakaibang lamig na gumagapang mula sa direksyon ng kusina. Habang humihinga ng malalim, naamoy niya ang matapang na amoy ng kandila. Hindi ito yung bahagyang amoy ng mga kandila na kasindi sa tabi ng kabaong. Mas malakas, mas matalim sa ilong. Napakunot noo si Joey. Kanina lang, pinatay ng ilan sa mga kandila para hindi masyadong mainit sa loob. Maya-maya, sumingit sa pagitan ng ingay ng dasal ang mahina ngunit malinaw na tunog ng paghikbi. Hindi ito galing sa sino man sa mga nakopo. Malinaw na nanggagaling sa gilid ng kabaong sa may bandang paanan. Dahan-dahan siyang yumuko para silipin. Ngunit wala roon ang inaasahan niyang tao. Tanging anino lamang
Gumagalaw sa sahig. Parang may nakaluhod doon. Pag-angat niya ng tingin, wala nang anino. Nakaramdam si Joey ng kabog sa dibdib. Pinilit niyang huwag ipalata sa mga tao. Pero napatingin siya kay Bert na tila napansin ang pamumutlaan niya. Oh, insan, ano na naman? Parang may multo ka na namang nakita. Baka nga. At muling bumalik ang lamig. Mas matindi kaysa kanina. Para bang may humihinga sa mismong batok niya. Habang nagkakatinginan sina Joey at Bert, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Mang Delpin, ang matandang albularyo ng baryo. Payat, balbasin, at may dalang maliit na payong na puno ng mga dahon at bote ng langis. Tumigil ang dasal ng ilan at napatingin ang lahat. Tahimik na isinara ni Mang Delpin ang pinto, saka lumapit sa kabaong. Saglit niyang tinitigan si Tia Loring at pagkatapos ay napalingon kay Joey. Sino sa inyo nagwalis kagabi? Nagkatiginan ng mga tao, walang sumagot agad. Unti-unting bumaba ang tingin ni Mang Delpin kay Joey at sa tonong walang pagtatanong kundi pagtitiyak sinabi niya, Ikaw Joey, alam mo bang marami kang nagawa na ipinagbabawal sa lamay? Bawal magwalis sa gabi lalo na kung may patay. Pagsusuot ng kulay pulang kasuotan, lahat ng mga yan ay pinagbabawal ngunit iyong nagawa. Nanlaki ang mga mata ni Joey. Akala ko, parang malinis. Ang dami kasing bisita. Umiling ang matanda saka dumukot mula sa bayong ng itim na tela na may nakataling buto-buto ng halaman. Hindi lang basta bawal. Ang ginawa mo, nagbukas ka ng pinto para sa tagasundo. Hindi lahat ng espiritu ay tagabantay, Joey. May mga nilalang na naghihintay ng pagkakataon para isama ang mga buhay. Tahimik ang lahat. Tanging tunog ng kuliglig sa labas ang maririnig. Lumapit si Mang Delpin sa likod ni Joey. Inilagay ang tela sa balikat niya at bulong na parang sumpa o dasal ang sinimulan. Sa gilid ng kanyang mata, nakita ni Joey ang aninong walang mukha. Nakatayo sa mismong pintuan ng bahay. Hindi kumikilos. Pero malinaw na nakikinig. Tahimik na nakaupo si Kaisko, ang pinakamatandang lalaki sa baryo, sa isang sulok ng lamay. Hindi na halos sumasali sa usapan. Pero mula pa kanina, matalim na ang tingin niya kay Joey habang kausap si Mang Delpin. Pagkatapos ng babala ng albularyo, sumingit ang boses ni Kaisko. Mabagal, nanginginig, parang galing sa malayo. Yan din ang nangyari noon sa kanya. Napatingin ang lahat. Umayos ng upo si Kaisko. Tumingin sa paligid para tiyakin na tahimik ang kapaligiran. Saka nagsimulang magkwento ng kababalaghan. Noong kabataan ko, may kakaibang kwento na dito sa baryo na halos kalimutan na. Meron daw isang dalaga rito sa baryo. Maganda, mabait, pero minahal ng maling tao. Isang binatang anak ng may-ari ng lupa. Nang mabuntis siya, itinakwil siya ng lalaki at ipiniya siya sa harap ng buong baryo. Bumikat ang hangin, walang kumikilos. Walang tumulong sa kanya. Pati simbahan isinara ang pinto sa araw ng binyag ng kanyang anak. At nang magkasakit ang bata, walang pari o manggagamot na lumapit o tumulong. Sa huling gabi ng bata, mag-isa siyang nakaupo sa tabi ng katawan. Umiiyak. Hawak ang sanggol na wala ng hininga at sa galit, isinumpa daw niya ang buong baryo.
Huwag sanang matahimik ang mga patay rito. Kapag may namatay, may kasunod ng isa pang kaluluwa ang sasama. Napatingin si Mang Delpin kay Kaisko, mabigat ang mukha. Mula noon, tuwing may patay, may nakikitang anino sa paligid. Hindi lahat nakakakita. Pero kapag ikaw ay napili ng tagasundo, susundan ka niya hanggang sa madala ka sa kabila. At madalas, nagsisimula ito sa simpleng paglabag sa mga pamahiin. Sa labas ng bahay, biglang umihip ang malamig na hangin. May ilang kandilang namatay at sumabog ang liwanag ng anino mula sa pintuan. Lumingon si Joey. Nandoon muli ang walang mukhang nilalang, nakatayo sa gilid. Parang mas malinaw na ngayon ang hugis nito at mukhang mas malapit. Nagsisimula ng bumigat ang gabi. Sa gitna ng lamay, habang patuloy ang pagdarasal ng matatanda, biglang may malakas na tunog sa bubong. Napatingin ang lahat. Saglit na tumigil ang rosaryo. Pusa lang yan. Pero bago pa matapos ang salita niya, may kasunod pang tunog. Hindi na parang pusa, mabigat, mabagal at paulit-ulit. Na para pang may naglalakad sa ibabaw ng kubong. Napasulyap si Joey sa bintana. Sa labas, kahit walang hangin, gumagalaw ang mga dahon ng punong nara na parang may dumadaan. Nagsisimula na. Biglang may kumaluskos mula sa gilid ng bahay. Kasunod ang mga yabag na paikot. Palapit ng palapit ang mga kandila sa altar. Isa-isang kumikislap at tila tinatangay ng hangin. Sa gilid ng kwarto, may lumang salamin na nakasandal sa dingding. Napatingin si Joey at doon niya nakita. Sa refleksyon sa likuran niya, nakatayo ang babae. Mahaba ang buhok, nakatungo at nakasuot ng lumang bestida na kulay kupas. Agad siyang lumingon. Walang tao. Pero sa salamin, nandun pa rin ito. Mas malinaw, mas malapit. At dahan-dahang tumataas ang ulo nito. Bert! Paglingon niya sa pinsan, tulala ito. Nakatingin din sa salamin. Nakikita mo rin? Biglang bumagsak mula sa kisame ang ilang piraso ng alikabok at kahoy. Kasabay ng mas malakas na yabag na parang may 3 paa ang nilalang na nasa bubong. Matapos ang kaguluhan sa bubong, unti-unti nang nagbalik sa normal ang paligid, o mas gusto ng lahat na isipin iyon. Nagpatuloy ang rosaryo, pero ramdam ni Joey ang bigat ng hangin sa loob ng bahay. Hindi siya mapakali. Parang may malamig na hininga na dumadampi sa batok niya. Kahit nakatalikod siya sa lahat, tumayo siya para uminom ng tubig sa kusina. Pilit na iniiwasan ang tingin sa lumang salamin. Habang naglalakad sa pasilyo papunta sa kusina, napansin niya ang kwarto ng Tia Loring. Nabahagyang nakabukas. Wala namang dapat na pumasok doon. Nakasarado iyon mula nang pumanaw si Tia Loring. Dahan-dahan siyang lumapit. Sa likod ng pintuan, may anino na gumagalaw. Hindi normal ang galaw. Pabagal, paikot-ikot na parang hindi alam kung saan pupunta. Nilapit ni Joey ang mukha niya sa siwang ng pinto. At doon, halos magkadikit ang mukha nila. Paputlang balat, walang mata. At kahit walang bibig, parang nakangiti ito ng malawak. Masyadong malawak. Napaatras si Joey. Halos madapa sa kaba. Pero hindi sumara ang pinto. Bagkus unti-unti itong bumukas.
Parang inaanyayahan siyang pumasok sa loob. Walang tao, wala ring multo. Pero nasa sahig, may mga bakas ng paa na basa papunta sa ilalim ng kama. Biglang sumulpot si Bert mula sa likuran, hingal na hingal. Joey, nakita mo rin? Bago siya makasagot, isang kamay na maputla at malamig ang dahan-dahang lumabas mula sa ilalim ng kama. Nakaupo si Joey sa gilid ng papag sa isang sulok ng sala. Yakap na yakap ang tuhod. Sa paligid, patuloy pa rin ang lamay. Pero parang wala na siyang naririnig kundi ang tibok ng puso niya. Baka guni-guni lang. Baka pagod lang ako. Paulit-ulit sa isip niya. Pero paano niya ipapaliwanag ang malamig na hangin? Ang mga basang yapak sa loob ng kwarto. At ang kamay na lumabas mula sa ilalim ng kama. Sumulyap siya kay Aling Rosa na abala sa pagtuturo sa mga kapitbahay tungkol sa mga pamahiin. Huwag magwalis sa gabi, bawal magbukas ng bintana habang may lamay, at bawal mag-iwan ng pagkain sa mesa matapos ang hating gabi. Kung totoo to, kasalanan ko lahat. Lumapit si Bert. Bit-bit ang isang baso ng tubig. Uy, uminom ka muna. Para kang matutumba. Bert, naniniwala ka ba sa mga sinasabi ni Aling Rosa? Hindi lahat, pero yung mga nangyayari, parang iba na to eh. Kung totoo yung nakita ko, ibig sabihin, ako ang nagbukas ng pinto para makapasok siya. Nag-init ang kanyang mga mata sa luha, pero hindi niya alam kung sa takot o sa galit sa sarili. Nahati ang kanyang isip. Isang bahagi naniniwala sa pamahiin at ang isa, pilit na kumakapit sa paliwanag na baka stress lang at kulang sa tulog. Pero nang dumaan ang malamig na simoy sa batok niya, alam niyang kahit ano pa ang paniwalaan niya, hindi na siya ligtas. Madaling araw na, kalahati ng mga tao sa lamay ay natutulog na sa bangko at monoblock. Habang iba ay nagbabantay pa rin, si Joey ay gising pa. Nakatingin sa kabahong ni Tila Ring, pero ang isip niya ay wala roon. Lumapit si Kaisko dalang isang malit na lampara. Nakatingin siya sa kawalan. Para nag-aanilangan kung magsasalita ba o hindi. Joey, may dapat kang malaman. Tungkol saan po? Yung babaeng nakita mo, hindi yan basta multo. Kamag-anak natin yan, si Felisa. Napaangat sa upuan si Joey. Sino naman po si Felisa? Malayong pinsan ng lola mo. Noong panahon niya, may pamahiin na kapag may namatay sa pamilya, bawal lumapit ang mga babaeng buntis o bagong panganak. Dala raw ay malas. Buntis yan noon, pero dumating siya sa lamin ng kanyang lola. Nagalit sa kanya ang kanyang mga kamag-anakan. Pinalayas siya. Wala ni isang dumamay sa kanya hanggang sa manganak siya ng mag-isa. At mamatay pareho sila ng sanggol. Napakuyom ng kamao si Joey. Kaya siya nagbabalik? Marahil hindi lang dahil sa ginawa mo. Matagal na siyang naghihintay ng pagkakataong iparamdam sa pamilya niya na mali ang ginawa sa kanya. Sa gilid ng kanilang usapan, dumaan ng malamig na hangin at kumislap ang kandila sa ibabaw ng kabaong. Sa salamin ng aparador sa tabi, sumilip saglit ang mukha ng babaeng walang mata, walang bibig, pero ngayon, parang puno ng galit ang ekspresyon. Si Joey ay nakaramdam ng halo-halong takot at awa. Ngayon ay malinaw na sa kanya, ang kalaban nila ay hindi lang basta multo.
kundi isang dugot laman na pinabayaan at isinumpa ng sariling pamilya. Malakas ang hangin sa labas, tila may paparting na bagyo kahit walang ulat ng ulan. Sa loob ng bahay, nagsindi si Mang Delpin ng 3 kandilang pula at puti. Pinapagitnaan ang isang maliit na mangkok ng tubig na may langis sa ibabaw. "Joey, kahit anong mangyari, huwag kang titingin sa likod mo." Bakit po, Mang Delpin? "Huwag ka nang magtanong, sundin mo na lang." Nasa paligid nila sina Bert, Kaisko at Aling Rosa. Lahat ay halatang kinakabahan. Ang lampara ay parang nanginginig sa liwanag at mula sa kisame ay may tunog ng mabigat na yapak na paikot-ikot. "Sa ngalan ng may kapal, isinasara ko ang pintong binuksan ng hindi dapat." Biglang umihip ang malakas na hangin mula sa kusina. Sabay-sabay na namatay ang lahat ng kandila, maliban sa 3 nasa harap ni Mang Delpin. Sumingit ang isang malakas na iyak ng babae. Mahaba, matinis, puno ng hinanakit. At sa gilid ng kanyang mata, kita ni Joey ang anino ni Felisa. Palapit ng palapit sa kanya. Mang Delpin! Andito na siya! "Huwag kang lilingon! Hawakan mo to!" Inabot ang krusipiyo. Ang sahig ay tila umuuga. At ang amoy ng kandilang patay na ay lalong bumigat sa hangin. Biglang, isang matinding hampas sa pinto at bumukas ito ng malakas. May malamig na anyo ng babae. Mahaba ang buhok. Puting-puti ang mukha. Walang mata. Walang bibig. Nakatayo sa bungad. Nakatingin direkta kay Joey. Sa oras na to, isinasara ko ang daan mo. Hindi ka na makakabalik dito. Isinaboy ang tubig na may langis sa pinto. Isang nakakabinging sigaw ang umalingaw-ngaw, sabay sa pagkatubok ng anyo ni Felisa sa dilaw na liwanag. Bumalik ang katahimikan, pero ang malamig na hangin ay hindi pa rin nawawala. Nawala ang malamig na presensya sa loob ng bahay. Tahimik na, at tanging huni ng kuliglig sa labas ang maririnig. Nagsimula na magligpit ang mga tao matapos ang huling dasal para kay Tia Loring. Habang papalabas ng bahay si Joey, huminto siya sa may pintuan. Sa gilid nito, nakasampay ang isang walis tambo, ngunit hindi basta nakasandal. May isang matandang babae nakatayo roon. Hawak-hawak ito. Hindi niya kilala ang babae. Hindi niya ito nakita sa buong lamay. At hindi rin ito mukhang kamag-anak. Nakatitig lang ito kay Joey at nakangiti. Sa bawat segundo ng titig, parang lalong lumalalim ang ngiti ng matanda. Hindi ito kumukurap. Napaatras si Joey ng bahagya. Pero paglingon niya para tawagin si Bert, wala na roon ang babae. Naiwan lang ang walis tambo, nakasampay pa rin sa pintuan. Mula sa dilim sa labas, dumampi sa tenga ni Joey ang malamig na bulong. May susunod pa! Gabi, tahimik ang baryo. Si Joey ay mag-isa sa sala. Nag-aayos na mga gamit ni Tia Loring para ilagay sa baul. Sa gitna ng kanyang pag-aayos, may dumaan na malamig na hangin sa loob ng bahay. Dahan-dahan niyang naramdaman ang amoy ng kandila. Sariwa, parang kakasindi lang. Napatingin siya sa pinto. Nandoon, isang matandang babae. Nakatayo, hawak ang walis tambo. Hindi niya ito kilala. Ngunit parang pamilyar ang mukha, maputla at nakangiti. Hindi pangkaraniwang ngiti, kundi yung tipong alam lahat ng lihim mo. Bago pa siya makapagsalita, naglakad ang matanda papalapit.
Walang ingay ng hakbang. Sa bawat lapit nito, mas lumalamig ang paligid. Tumigil ito isang dangkal mula sa kanya. Itinayo ang walis at bumulong. Huwag kang magwawalis sa gabi kung ayaw mong sumunod sa kanila. Salamat sa pakikinig sa kwento ng Hiwaga at Lagim. Kung gusto mo pang makarinig ng mga kwentong kumakalasgo sa dilim, huwag kalimutan mag-subscribe at makinig ka ulit bago pa mahuli ang lahat.